guys? TKLMV and we're back for a new video. Gawa natin ng video to, pros and cons ng isang 2022 model Yamaha Aerox 155 and ABS din to guys, so yeah. Wait lang guys Cardo. So di tayo naka-gloves guys kasi dyan lang naman tayo, ikot lang naman tayo. So let's go. So guys, nga pala 155cc to guys, and 2022 model. Okay, let's start with the discussion guys about this bike. So this is a 155cc and with ABS, and I don't know, nalimot ko na yung mga ibang safety riding features niya. But yeah, sobrang ganda na itong bike na to guys. So let's start with the pros. So nga pala guys, wala akong kinaraga dito. All stock makina, all stock pang gilid, all stock yung exhaust nito. So that's it guys. It is already 11,500 auto, running auto, and still in pristine condition. So let's start with the pros guys. So first pros about this bike is that napaka-tipid niya. Honestly sa lahat ng ng scooter, matipid naman talaga lahat, but still nasanay tayo sa Honda Genio. Sobrang tipid nun guys, by the way. Umabot ako ng 50 to 55 kilometers per liter. And dito naman guys, umabot naman ako ng 35 to 40, depende sa piga. So not bad na rin, right? And full tank niya is around 350 to 400, because mas malaki yung liters niya compare sa Honda Genio. And pinang long ride ko na rin to guys. Sobrang tipid niya, bakbakan pa kami nun. So yeah. So first pros is fuel efficient, because it is ranging up to 35 to 40 kilometers per liter. And kahit napiga ka ng todo, onti lang yung mababawasan sa kilometers per reading kilometers niya. Like, di ba, galing ka ng 35 to 40, magiging siguro 33 lang, ganun. So, onting kilometers lang naman. So, the top one pros about this bike is fuel efficient. Number 2 guys is that comfortability. So, comfortability ko is 9 out of 10. Oops. Because alam niyo yung NMAX, yun yung parang naked version ng Aerox. So, parang ito yung sports version ng NMAX. So yeah, if gusto niyo ng comfortability, mag NMAX kayo. Pwede din namang Aerox, but still for aggressive riding position kasi to. So yeah, comfortability wise, sobrang solid. Wala akong masasabi, kasi scooter naman to, lahat naman ata ng scooter is comfortable, sorry. And yeah, that's it. Top 3 na pros about this bike is that parts and maintenance. Sobrang mura, affordable kung tutusin. And if nagtitipid ka or low budget meal ka,
Maintenance nito sobrang tipid lang. Pwede mong i-DIY, pwede mong ipa maintenance sa kasa. Depende sa'yo. But kasi ako na lang yung nagme-maintenance. Pero kapag major issues, pag sa makina, panggilid, na kailangan palitan, doon na tayo sa trusted syempre. So yeah, sobrang dali. Next one is the easy to DIY. Parang yun sa mga sinabi ko lang sa Honda Genio, dito lang din. Easy to DIY kasi kung tutuusin guys, yung Aerox, sobrang dami na nito. Sobrang dami ng gumagamit ng mga aftermarket parts about this bike. Kinakarga nila, pinapapogi nila, ginagawa nilang racing circuit concept, mga ganon. So marami kang pwedeng gawin dito sa bike. That's what I like about this bike. Oops. So yeah, easy to DIY. And kung gusto mo siyang i-DIY to racing concept, sobrang mura lang din ng mga pyesa niya. That's why marami nagbi-build. Di ko naman masasabing sobrang mura, but still affordable pa rin. So yeah, balikan ko kayo guys kasi pumunta ako ng LBC. May kukunin lang tayo. What's up? Wala. Di pa natin pwede ma-pick up. So nga pala guys, saan na ba tayo? Tatlong pros na no guys. So next pros natin guys is malaki. Malaki yung kaha niya. So di siya magmumukhang maliit sa'yo. Actually, height ko is 5'10". So kahit 6 flat ka, sakto pa rin naman nasa itong Aerox. So yeah, malaki yung kaha niya, malaki yung niya, yung katawan niya. And that's all guys. Next pros is acceleration. So sa acceleration, all stock to guys, umabot pa rin ako ng 110 to 115 top speed. Pero meron pa naman ibubuga kasi hindi pa naman sagad yun. So yeah, mabilis siya guys. Actually kahit all stock mo lang to, sobrang halimaw na rin eh. And maganda yung takbuhan niya guys, sobrang smooth. As in, kaya ito yung pinaka-long ride ko kasi dito ako comfortable. May kabilisan, malaki yung kaha. Hindi yung tulad sa Genio, medyo matagtag and kulang ako sa acceleration. So yeah, acceleration wise sobrang sakto na. If you're not a chill rider naman, pwede sa'yo itong bike na to, since may acceleration naman talaga siya. Mabilis siya, ganun. So that's it guys. Ano pa ba? Actually yun na nasabi ko na lahat ng pros eh. And next naman natin na pag-uusapan is cons. So cons na tong bike guys, ano bang pwede? Yung cons, first cons natin dito guys is that awkward position. Kasi mataas yung seat height niya, tapos mababa yung handlebar. So parang nakayuko tayo. Ganyan yung nangyayari. And then kapag nakaano naman tayo guys,
kapag naka chill mode or chill ride lang naman tayo, sakto lang naman siya, pero still ang awkward pa rin ang position. So ending nangangalay pa rin ako. Ramdam ko pa rin yung ngalay kasi ang awkward talaga ng position ko. As in, dito ulit sa NMAX ADV, maganda yung riding position ko. Sa Honda Genio maganda din naman, pero still lahat ng pros nasabi ko na. So it means maganda talaga yung bike. And if mapapansin nyo sa mga Aerox users na nakapag all stock kayo, lalabas yung VVA kapag nasa 60 speed na kayo. So it means parang lang siya, parang Honda sa kotse. Nagkikick in na yung VTEC kapag nasa tamang RPM na kayo or tamang speed na kayo. So yeah, yun yung maganda dito, guys. Next one is the next cons. Ano ba next cons? Wow, to. Pinatrip ako noon, putang ina. Kinatakong puta. So next cons natin, guys. Kapag alam nyo yung nape-press nyo ng matigas yung brakes nya, mararamdaman nyo yung nginig ng stock pads and stock disc nya or caliper or kung ano man yung kumakapit. Mararamdaman nyo So ewan, di ako comfortable sa ganun. But still, may ABS naman to, so safe. But yeah, ganun pa rin, guys. So sa cons, guys, wala na akong masasabi kasi overall maganda naman yung bike. Acceleration maganda. Comfortability okay lang kasi di ako sanay sa position niya. And yeah, if you're planning to buy an Aerox, I suggest na go for a ABS model. Huwag nyo na tipirin yung sarili nyo kasi yan din yung magsisave ng buhay nyo. And magagamit nyo naman yan any day. So that's it, guys. So kanan na tayo dito. Di tayo nakakuha ng LBC. That's it. Quick short video lang naman to. And I hope you enjoyed my video for today. And kindly subscribe to the channel if you're not yet subscribed. Also click the notification bell para if ever na may ilabas ako na brand new or new na video, ma-notify agad kayo. So quick walk around lang sa bike, guys. So yeah, all stock siya, guys. If mapapansin nyo, wala akong napalitan. Kahit side mirrors or front brake levers. And yung napalitan lang dito, guys, yung horn, to seat cover, may sliders ako nilagay, guys. Yan, sliders. And that's it, guys. So that's the bike. And pogi din siya, no, guys. May pagka-aero din siya. That's what I like about this bike.
And yeah, if you're not yet subscribed to the channel, kindly subscribe. Kindly click the subscribe button and the notification bell para if ever na may brand new ako or bagong video na ilalabas, ma-notify agad kayo. So that's about it. Thank you for watching and supporting the channel, guys. See you sa next vlog. Peace.